Masaksihan ng Metro Manila ang lakas ng pagkakaisang ito nung maganap ang protesta. Sa bisa ng mga circular memo, hinikayat ng INC ang kanilang mga miyembro na magprotesta sa kalsada. Una sa tanggapan ng DOJ para ireklamo ang umano'y pangingialam ni Secretary Laila De Lima sa kasong inihain ng tiniwalag na ministrong si Isaiah Samson Jr. Pero kinabukasan, ang protesta sa Maynila biglang kumambyo at dumiretso sa EDSA. At sa pagkakataong ito, ang vigil umabot ng ilang araw. Kumpleto sa kasangkapan at programa at ang bawat hakbang ng sino mang makikilahok nakalatag sa isang tagubilin. Sa bilang ng mga otoridad, umabot ng hanggang 20,000 katao ang nakilahok. Bagay na sinalubong ng matinding batikos mula sa publiko na na-stranded sa EDSA. Pero kapansin-pansing walang riot police o truck ng bumberong nakahandang mambuwag ng rally. Nakalulungkot ang inuuna ng iba sa kanila, yung mga nagbubunga ng awayan, nagbubunga ng hidwaan, na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila pamumulitika lamang. Tumutulong tayo sa kanila na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila. Bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. Gusto po natin iparinig sa mga nasa pamahalaan ang damdamin ng sambayanan. Gising kami! Pakiulit nga po! Gising kami! Pakiulit ulit! Gising kami! Para sa kapakanan ng kapwa-tao at mga mamamayan, dapat isang tabi ang mga pansariling kapakanan at mga personal na ambisyon. Narito po tayo ngayon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, iba't ibang relihiyon, mga samahan at mga sangay ng pamahalaan para po magkaisa sa isang mapayapang pagkilos. Kinikilala po nating lahat na nagkakatipon ngayon na sa pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasundo lamang natin makakamit ang hinahangad na pagunlad at pagsulong ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pakikiisa sa isang dakila at makasaysayang aktibidad na ito. Narito tayo ngayon mula po sa iba't ibang sektor ng lipunan, iba't ibang relihiyon, iba't ibang samahan at sangay ng pamahalaan upang isagawa po ang ganitong mapayapang pagkilos.
itong isinasagawa nating National Rally for Peace ay pambuong kapuluan. Aming kahilingan, kaunlaran ng bayan, magkaisa para tumatag ang bansa. Kaya kailangan natin peace in the Philippines. Bakit po ganito ang ating mga panawagan? Kasi ayaw namin ng kaguluhan, saan mang ito panig manggaling. Ang nais natin ay, isigaw ninyo, kapayapaan. Kapayapaan! Kapayapaan! Tandaan po natin, mga kababayan, kapag ka nagtalo-talo ang mga nasa pamahalaan, ang apektado ay taong bayan. Kapag ka magulo ang bansa, ang mga mamamayan ang kawawa. So sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan, sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, panglipunan, pangsiguridad, korupsyon, katiwalian. Bakit ang inuuna ay usigin ang isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, eh manurunong naman tayong umintindi. Hindi tayo mangmang. At lalong hindi tayo bobo. Hindi bobo. Sana marinig yan ng isang abogado. Kung gaano ang puhunan ninyo sa dakilang at makasaysayang rally ito, marami sa inyo na hindi na nakatulog sa gabi. Marami sa inyo ang lalayo ng nilakad. Marami sa inyo na buyat na gutom. Pero mga kapatid at mga kababayan, ang lahat ng yan ay hindi po sayang. Ang lahat ng yan, ang ating puhunan at sakripisyo, hindi po walang kabuluhan sapagkat handog natin yan sa ating sambayanang Pilipino. Kaya payapang nagkakatipon-tipon tayo ngayon. Mabuhay po ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang mamamayang Pilipino! Kaya kahit matapos na itong ating isinasagawa ngayon, na sama-sama at mapayapang pagkilos para sa kapayapaan, ang ating mga panalangin sa Panginoon Diyos ay basbasan niya ang ating bansa ng kapayapaan.